like they found the solution for it. Oo, at ang solusyon na yun ay bigyan ng mga malupitang flex picks ang kanyang roster. Now we are entering game number 2. After Twisted Minds securing game 1 of victory, makikita natin ngayon sa Flying Clouds naman kung lilipad na ba patungong match point ang kupunan ng Twist o babalik ba tayo to dead even kapag nanalo ang Smart Omega. Hindi pa rin makakalusot yung Fanny ni Ryzen at pati na rin yung Claude na mukhang 100% win rate sa araw na ito. Na-realize ni Coach Bonchan, sabi niya, parang ang hirap i-first pick nito guys. Tanggalin na lang natin. Now Suyo is open, Harit is open, Hilda is open, and Zushin ang pinili ni Coach Bonchan. Kasi wala rin naman yung Harley. So wala na yung ka-counter sa Zushin in the middle lane. But again, open ng Harit para kay Netsky. There you go, Harit, Suyo agad. Considering na wala na kasi yung Claude, Moskov is up for the taking para kay Nosha, and even the Leomord para kay MP the King. Oo. And when we look at the Leomord, isa rin talaga ito sa mga malalakas na marksman emblem user sa loob ng jungle. Yun yung number 1, no? And pero may option din kasi silang mag-revert lang eh. May mga Guinevere pa naman pala tsaka mga Baksha na pwedeng magbigay ng dagdag na crowd control. Yeah, actually, ano pa ngayon, dumudungaw pa nga si Hilda at si Glue eh. Pwede mo rin i-pryo yan kasi para hindi rin makuha ng Smart Omega. I love the Glue pick if ever. Kasi ano rin to, signature pick para kay Lanzu, and it's also a good block laban din sa Harit and Suyo. Pero instead of that, they go Leomord plus the Arlot, which I like kasi kina-counter pick na nila. Actually, hindi naman kina-counter pick. Bina-block pick na nila si Big Game James. Oo nga pala, no? Isa to sa mga highlight ng karera niya nung regular season. Bukod syempre sa Lapu-Lapu na talagang tumatak na sa pangalan niya, no? Pero again, para sa next na pick dito ng Smart Omega, may mga Sora pa tayo na available. Ay, hindi. Na. Oo, hindi mo ma-finals na siyang Eve the moment na nakaplanta na. I mean, in retrospect, may dalawang magandang choice doon. It was either the Terizla for the Leomord or the Zushin para kay, or the Eve para kay Zushin. So, I like this first phase coming out from both sides na dictate ng yung Twisted Minds, yung tempo ng first phase draft, but also maganda yung response ng Smart Omega. Kajapan! Wow. Nakakaamoy pa ata ng Kajakari to. Pakalalim naman yan, Bonchan! Lalim ng hugot nila dito. Okay, baka may carry pa nga eh, no? If I'm not mistaken, ang huling gumamit ito na may kasamang Harit was Evos in MPLID. And nakuha pa yung clue ng Smart Omega. It's a good pick kasi pwede may flex, both on perks and pati na rin kay James. Grabe yung ano dito. Blitz draft, Moskov pick para kay Nosha. Although na-telegraph naman na natin to kanina. Pero ang biggest question dito is, anong hero ni Tracy? Oo, parang wala na masyadong natira eh. Yung kalit niyang signature, Hilda? hindi na lumabas. Si Hilda na lang talaga. Pero Guinevere, Okay. dagdag crowd control para sa Arlot. Okay. I mean, I like this combo mula sa Twisted Minds. Parang ang MO ata ng Twisted Minds is paulan na natin ng combo ang barangay. Pero maganda rin yung response ng Smart Omega. Again, yung binabakit ko kanina ng Terizla, it's good against Leomord. Parehas nakalusot. Pero itong Guinevere talagang out of the left for Twisted Minds. Oh, wala pa naman sila pinipick na masasabi nating tunay at ganap na meta roamer. Mukhang iba ang piniflex ni Coach Bonchan at ni Tracy ngayon with picks like the Guinevere and the Baksha. Granted, napakadaming roamer bans sa ating game number 2. Papalapit na ang pagpapatuloy ng ating play-ins number 2 kung saan hinihintay natin kung sinong mananalo at lalaban sa Team Liquid Philippines. Nung nakita siguro nila yung bracket, medyo naisip nila, mahaba-habang kayod to. Malalim talaga eh. Yung nag-aabang, quote-and-quote, final boss ng Season 17. Exciting to kasi number 1, ang dami mong combo na pwedeng ilagay dun sa Guinevere. Merong yung buhat ng Zushi, nandun yung final slot. Actually, yeah. Nakaka-excite. Oo, kasi imagine mo, makakita lang si Tracy kapag sinat-call niya, pre, pag natanong ko to, unli dash ka dito. Oo. Kailangan na talaga mag-iingat, of course, if you're Lanzu, sa mga potential burst o sabihin na natin kung ikaw yung tikitan ni Perksiva. Pero sa ngayon ay mukhang magpapatuloy lamang ang pagpopoke ng Twisted Minds kontra Omega. At ito naman talaga ang kalamangan ng isang Zushin.
Ang mahirap kalaban talaga yung Zushin eh. Ayan o, tinan mo nararamdaman ni Perxiba yung mga ganyan-ganyan. Pero ang importante naman dito, no, para sa Smart Omega, ang ganda ng control nila doon sa pagong. Kasi sumasama na sa Turtles, ay, sa Little Wanderer pala, sorry. Kasi sumasama ka agad si James sa mga ganun eh. Yeah. Ang importante dito for Twisted Minds is they get Rayo in terms of position kasi again sila yung may pang setup. Pero for Smart Omega, baliktad yung story eh. Sila naman yung medyo madali mag-retake ngayon kasi meron silang glue. Nakaka-battle for Twisted Minds. Oh, Blade Surge! Ang hapdi nung mga washing machine doon ni Ryzen at mapapa-out ka agad si Tracy. Oo. Buti na lang hindi ganun kalambot si Tracy. I think he is rocking the tank emblem sa Guinevere na to. Kaya nagkaroon ng additional around 200 HP. If there were jungle Guinevere, parang iba na ata ang magiging kwento. Mataas talaga yung burst damage ng Omega sa combo na yun. Yeah. And alam mo, ito yung ito yung maganda sa MPL Philippines. Dati, nung Season 14, kapag nakakita ka ng Suyo, nag-full clear lang sila. And then si King Kong, pinauso niya yung nag-rotate sa may middle lane. Lahat na ng Suyo, ganito yung galaw eh. Na talagang nagpapanish sila sa may middle lane because of the Blade Surge. And yun yung ginagamit and kinakapitalize ng Smart Omega. Now, because of this move, yung benefit na sinabi ko kanina na pwedeng kumuha ng Prayo sa positioning in Twisted Minds, now it's unavailable for them. Oo. And mukhang magsisimula na ang first turtle fight ng ating laro. Perxiba trying to zone out one. Flicker ginamit din at pumasok na itong si Tracy. River manipulation para kay Mingwin. E pinaking may ipit din. Ako na bit-bit with the lantern and MP with a kill. Pero pwede pa silang tumuloy dito. Netsky, sumama na labag yung Zaman Force. Atas muna si Sean. Apak ng Cyclone Eye at kontrolado na ng Omega ang pagong. Oo. And just like that, first turtle ay mapupunta sa kamay ng Omega. Magandang panimula na para hanapin si Lanzo. Paano ba naman mag-a-unli dash kung siya ang unang babagsak? Oo. Ang nakakatakot dito for... Oy! Ay, lang. Grabe si Grabe si Lanzo. Ginawan Lanzo itong Arlot. Grabe yung galawan dito ni Lanzo. Tingnan natin sa pagpasok dito sa itaas na bahagi. Siya ang nagiging puntirya nila. Pero iiwas muna ang Smart Omega kasi nga naman gusto nilang alalayan din kung saan patungo itong si Ryzen. And this is still anybody's ball game. Sa pagpasok natin ng 3 minutes in, Omega ay nakakalamang lamang ng bahagya dahil na rin sa first turtle na kanilang nakuha. And sa tingin ko, pauulit-ulitin lang nila na huliin dito si Lanzo. Yun siguro yung magiging susi nila to control this composition coming in from Twisted Minds. Yeah, kasi essentially sinashutdown mo yung combo na available for Twisted Minds. And ina-abuse lang ng Smart Omega kanina yung opening na wala pa kasing level 4 yung Guinevere. So they can definitely just go and shut down the XP laner of Twisted Minds. Pero ngayon, iba na yung storya. Oy! Oh my goodness, nagamit din yung flicker. Ang dami nagastos doon pero merong cross-map play na gagawin ng Smart Omega. Tatakasan na si Nosha. Oh, wow! River manipulation. Pero hindi Sumobra. connecta at si Sean ay nagamit yung Crimson Beacon. Dalabang pata din si Nosha, nagamit yung SOD. Pupuntahan ba nila si Perks? No way! Hindi na muna kasi nandun din si Ryzen para iligtas ang kanyang kakampi at makakaplato rin si Netsky sa itaas. Oo. And I think makakalamang pa rin naman ang Omega doon bagamat ay hindi gumana ang play ng Twisted Minds. Omega yung nakapera ng madami doon sa plating sa taas. Oo, masayang-masaya si Netsky, men. Kumbaga itong Moskov, even though may late game problem ng Smart Omega, madedelay yan. And especially looking at the composition of Smart Omega, hawak nila yung Suyu Haren. Ilang beses na natin nakita to nung regular season pagdating ng mid-game, which is usually yung 5-minute mark ng game. Diyan talaga nangingibabaw yung lakas ng Suyu and Haren. You have this assassin na capable hero na ang taas ang damage output, basta may mababa ang buhay. And then you also have this gold laner na pwede mag-dictate ng tempo ng mga teamfight kasi under the Zaman Force, kahit sinong pumasok ay pwede nila labanan. At sisimulan na nga ng side ng Twisted Minds ang pangalawang pagong na ito. Ang huling pagong ay napunta sa kamay ng Omega. Kaya naman gusto nilang makuha ito. Bibigyan na agad yung isa. Ayan na yung combo kasabay ng Maker penalty zone. At si Perxiba ay pumasok din. Kaya lang mapapalalim ata siya. Nakasanib din naman at mabibigyan itong si Sean. Final slash para kay Lanzo. Nakakuha siya ng kill. Pero pa rin talaga si Ryzen. Napumitas pa ng isa. Habang si Lanzo ay sinalubog na si Ryzen. Atras muna sila dito. At dun sa may gitnang bahagi, pre, sumama na rin si Netsky. May plano pa ata silang basagin ito, ha? Oo, ang daming makukuha ng side ng Omega. Mid lane turret, konti na lang pagong. And this is back-to-back turtles plus many more in one go para sa Omega. Yeah, ang dami na nakuha. Again, big game James with that big penalty zone on the backside. Twisted Minds, hindi sila nakareact.
And mind you, lalo na nagra-ramp up dito ang tempo ng Smart Omega. Alam mo, kung ikaw ay fan ng Twisted Minds, ang pangahawakan mo na lang dito, dalawang bagay. Yung Moskov late game, tsaka the fact that Omega is playing a Harit with the Flying Clouds. Oo. Ako naaalala. naman, If you know, you know. If you know, you know. Legends lang. Legends na nakakaalam. Pero sigurado, if you are Netsky, ayaw mo nang maudit yun. Especially sa ganitong klaseng laro na napaka-importante sa kanilang karera. Kung ikaw si Netsky, hindi ka gagamit ng Flying Clouds. Wag. Oo. Wag mo subukan. Huwag mo subukan. Oh, wait lang. Nosha, atras muna siya dito at malaya na naman, men. Iniisa-isa ni Netsky mula taas. Diretso sa gitna, nasa baba naman ngayon. Walang flying clouds. Oh, di siya, naglakad lang. Naglakad lang. From street 1 to street 3. Nilakad niya lang. Sabi nga nila, wise men learn from their mistakes. Oh. Wiser men learns from the mistake of others. Oh. So kahit sariling pagkakamali yun, okay lang. James! Siya nagamit! At si James din pumasok na rin. Pero lalaban pa ba dito ang Twisted Minds? David pa ditong si Lanzo. Mamamaalam siya. Napagsaban for Grabe. River manipulation. Inabutan pa itong si Sean. Na-force na rin yung kanyang Crimson Beacon. At dun sa itaas, tumitrade na naman. Trabaho lang talaga si Harry ng trade na harangan pa yung SOT. Hindi na madedepensahan yung top lane. And again, Smart Omega taking over the map. And ito yung sinasabi natin kanina, men, yung tempo and yung window of opportunity for Smart Omega. Napakalakas ng Suyo Harit pagdating ng mid-game. If you think about it, 7 minutes pa lang ang ating laro at ganito nakalaki ang gold lead ng Omega. For the last few games na napanood natin ngayong araw, pinakaunang araw ng playoffs, laging tumatagal ng lagpas 15 minutes. And ang Omega ngayon ang nagbibigay ng napakabilis na tempo for game number 2. Yeah, ito talaga yung mga bagay magpapagising sa'yo. Nagpapagising sa barangay yung tempo na hawak nila. Alam nila eh, kalakasan ng lineup nila ngayon. Ito yung moment ng game na hindi sila pwede matakot. As long as nakakakita sila ng objective ng Torre, they will go for that. Tignan mo si James, takbo kagad sa taas. Naghaharap ng away ang barangay. Wala silang kaabutan. Ito yung malupit talaga sa Smart Omega. No? Ginagamit nila lahat ng resources na nasa paligid nila. Oh, man. Even yung ilog. Yung ilog. Ginamit yung ilog. Kahit walang tulay, tinawid nila. I mean, a second earlier, pwede pa sana nilang makancel yung recall ni Lanzo doon. But with a 6K gold lead, ay pwede naman nilang labanan ng patas sa loob ng base ng Twisted Minds ang Omega dito. And meron tayong flicker play potentially mula dito kay James. Ang tanong ay kung pipilitin nila. May Holy Shields pa dito sa may bandang itaas. And for sure, gugustuhin sana ng tipirin itong Twisted Minds pero napaputok na rin ng Omega. Grabe, 8 minutes pa lang, men. Wala na yung Holy Shield or yung Holy Defense sa itaas. In ngayon, iisa-isahin na ng Smart Omega yung mga lanes. Maybe they will try to push for bottom lane. Meron din silang, again, nabanggit ko kanina yung flicker, penalty zone para ipilit yung mid lane. Pero sabi nila, medyo gagayahin lang namin yung laruan ng Liquid Hunger Games. Gugutumin lang no? And may option naman ng Omega para dito And ang Twisted Minds, kailangan nilang humanap ng pagkakataon na kahit pa paano makapiso-piso man lang, makaisa-isa man lang. I mean, sinusubukan naman nila. At some point, nakita natin na si Lance Hoy fumi-flicker na with the final slash. Tracy looking targets left and right at pinipisuhan naman talaga nila yung mga Torre doon with Nosha as well. Pero hindi rin kasi pwedeng magstay ng matagal. Oo, men. Alam mo, ito yung piso-piso nga talagang gugustoy mo if ikaw yung Twisted Minds. Kahit makaisa ka lang. Pero alam mo, si Netsky dito, happy din siya sa isang kill niya eh. Kasi again, hindi pa siya muuwi. Hindi pa sila nakikita ng Flying Clouds. Ayaw nga tumapak ng Flying Clouds. Ayaw tumapak dyan. Hindi pa sila nakikita ng sumpa kasi ang trabaho lang ng Smart Omega yun, magpatrol at rumonda sa mga jungle camps ng Twisted Minds. Hintayin yung Lord and kontrolin yung opposite lane. So yung slow lane ay hawak ngayon ng Smart Omega. Even if may Moskov, yung Twisted Minds, ang problema para sa Twisted is, kaya mo bang lumaban sa Lord Pit? Oo, malinis atang makukuha ito ng side ng Omega. Hindi na ata aabot pa ang Twisted Minds. Masyadong mabilis. And that's going to be the Lord na mapupunta sa kamay ng Omega. Yan po ang ating pinakaunang Lord. Yeah, and ngayon, pumipilit naman si Nosha na kahit pa paano ma-equalize yung mga nangyayari dito para sa Smart Omega. At least nakabasag sila dun sa may top lane. May tawid din naman ang Twisted Minds na ginagawa rito. Pipilit pa nga sana si Ryzen na kunin yung orange buff. Kung hindi lang niya natunugan, maraming papunta dun Naramdaman niya no? Sabi niya, parang pinagpaplanuhan ako dito Parang hindi ko gusto yung ihip ng hangin Parang may Nakita mali. na kasi siya isang tao dun So, in-anticipate na niya kagad yun.
Ang ganda ng control ng Omega dito, men, ha? Oo, tsaka pwede nilang ipilit itong top lane kung sakaling may makita sila na wala sa pwesto. In fact, pwede ngang may safe route dito kung saan mag-uulti na ang si Mingguin. Yun, dalawa kagad ang nahabutan! Makakasali pa sana si Perksima pero nakapatay na sila ng isa dito. James will go down. Netsky bumasag na ng Torre. At apat pa natitira para sa Twisted. Pero re-respetuhin na muna to ng Smart Omega. Transition sa middle. Na-try nilang itulak ito. Yung bottom ay mapipilitan din naman ng Twisted na kontrolin at hawakan. Ganda ng control ng Omega. 1-for-1 trade ang naganap pero makakakuha ng 2 Torre. Kapalit sa buhay ng isa. Omega pa rin ang nakakalamang. Pumutok pa yung Holy Shield sa baba. All things considered, Twisted Minds might be happy with the Arlot dying. Kahit pa nawala yung Holy Shield doon sa dalawang lane. I mean, it's 11 minutes naman na. So, hindi na ganun kalaki yung value kasi mawawala na rin naman yan before the next Lord spawn. Pero ang nakakatakot kasi rito for Twisted Minds is hindi pa tapos yung timing or yung power spike ng Twisted Minds. Even though nakakapag-farm naman si Nosha, ang next na aabangan natin for the Harit or kay Netsky is yung Divine Glaive. Suddenly, mawawala ng value dito yung mga Athena Shield, yung mga Radiant Armor kasi may spike pa ng damage mula doon sa Harit. And the moment na lumabas yun kay Netsky, pwede natin makita na magtapang talaga ang side na Omega katulad na lamang ng ginagawa nila dito. Pero mukhang hindi sila mag-all in. Saktong poke lamang para makuha ang mga buff palayo sa Twisted Minds. Katulad ng pinag-uusapan natin kanina, gugutumin nga ng Omega ang twist. Grabe kadesidido ang Omega dito. No? Even committing yung mga penalty zone ni James. Oo. And ngayon, tinan mo, hindi na nga sila nagpapakita sa mapa eh. Madamot yung barangay ngayon, men. Usually may ano yan eh. May emergency resources yan eh. Ang ngayon ang ginagawa ng mga barangay tanod, kinakain yung resource pati ng Twisted Minds. Feeding program pero yung mga tanod yung kumain. Aray ko mo. 20 seconds bago lumabas ang ating pangatlo or pangalawang Lord ng larong ito. We are 13 minutes in at kontrolado ng Omega ang river area. Hindi pwedeng tumaan ng Twisted Minds. Grabe, Macro. Oy! Uy, uunahan nila to. Pero tatlo yung naabutan ng penalty zone. Kaya lang katigil na kagad si Nosha. Siya na maalam din. Sean ay na-commit din yung Crimson Beacon niya. At naku po, isang mabilisan niya, yung damage dealer nila natumba agad. Grabe, men. Lagi naka-ready. Talagang ready sumerbisyo yung mga barangay tanod. Napakabilis. Pagkatalon. Alam mo yung ginawa pa ni James? Ano pa kaya eh? Hindi naman siya sa sobrang bilis. Pero naghintay siya ng konti kasi alam niya re-rest pa ng konti yung Twisted Minds. And nung naglakad na yung Twisted para umamba rito kay Tracy, naandun kagad yung penalty zone plus flicker combo. At gitnang-gitna pa dun sa tatlo, no? Para bang nakita niya na may mga imposibleng walang kasama. Pili ko yun yung call eh. Parang imposibleng walang kasama to na umaaligid sa tabi. Oo, hindi naman eng-eng yan eh. Siyempre pag nag-set yan, lalaban yan. Hindi tuloy na pakinabangan yung setup ni Tracy dito. May mga tumatama naman talaga para kay Tracy, kaya lang hindi nagiging sapat yung follow-up dito ng Twisted Minds. Lalo na ngayon na Lord ay sa itaas na bahagi din patungo at yung wave ay kontrolado din ng Omega. At anytime ay pwede na naman pumasok dito si James. Wala man flicker this time around. Yung threat na pwede siyang tumalon with a penalty zone kasabay ni Perksiva ay napakalaki. Hindi pwedeng magdikit ang Twisted Minds dito. Kailangan lang palayuin yung Lord. Kailangan lang nilang wave clear ng safely. At mukhang yung mid lane ay gusto na rin nilang makuha. Ayun na, dito na si Netsky dito. Kukunin na nga niya ito. Matapang siya kasi may Purify pa rin naman siya na available. Even Mingguin ay may available pa rin na Purify. Operation na gagamitin. Si Sean ay na-force na rin. Oh my goodness, na maalam na si Perksima dito. Nakapasok si Netsky. Kaya ito yung rescue with that penalty zone. Naman. Pero siyempre nakingay buhay pa rin naman. Si Mingguin, binibigsak na! Game number 2 para sa barangay. 1-for-1 para sa ating play-ins number 2. Dito natin malalaman kung sino nga ba yung makakakuha ng momentum sa papalapit na game number 3. We're down to a best of 3. Kakasabi lang ni Moby kanina, nakapag-warm up na itong dalawang team natin. 1-1 is the score. Tempo is everything for both teams. Grabe. Kalat-kalat na yung mga powder dito ni Barangay Tanod number 1. Ayan yung ganda ng combo dito ng Twisted Minds. Kaya lang, paulit-ulit ginagawa pala ni James early on, no? Yung penalty zone. Oo. Ang lagi naka-ready yung counter set, yung counter engage. And ang maganda rito kasi, even if hindi mag-engage
yung Twisted Minds may RWM or may reload manipulation na pwede manggaling dito mula kay Mingwin to set the tempo, and doon natin makikita yung aggressive version ng Barangay. But even then, Twisted Minds, it felt like they had no real answers. Even though may combo sila with the Guinevere in the Arlot, na-shutdown sila kagad from the get-go. And ang ating MVP, walang iba kundi ang kapitan ng Barangay. It's Kapitan Mingwin. And Kapitan Mingwin showed everyone kung paano nga ba maglaro ng isang malinis na barangay style na gameplay. 2-0 and 6 sa kanyang Grabe. KDA, 100% KP. Wala man tayo mga nakitang flashy play. Let's be honest, napaka-simple pero garantisado yung ginagawa niya sa larong ito. Yung mga real-world manipulation ay talagang hindi siya naaabot, natatamaan niya yung mga kalaban. Oo. Hindi naman kailangan magpapogi kung yung ganitong galaw ay makukuha na yung panalo. Ibang klase magserbisyo, no? Ang Kapitan Mingwin dito sa larong to. Nahihirapan ng Twisted Minds na maglaro dun sa real-world manipulation eh. And pinipilit nilang lumabas. Pero dahil nga pinipilit nilang lumabas, pwedeng at may chance ang Omega na maghabol. And gano'n, yun yung sinasabi ng lineup nila eh. Habol na tayo ng habol. Hinahabol lang sila eh. Kumbaga, tulad nga ng sinabi ni Wumi, kumbaga garantisado, subok yung serbisyo ng Smart Omega. Hindi pinapako yung pangako dito. Pag sinabi ni Kapitan Mingwin, sesetang ko to, team fight tayo, team fight talaga yung Barangay. And because of that, that style of just committing, hindi makahanap ng espasyo dito yung Twisted Minds. Hindi nga nag-matter. Actually, parang never naging problema yung Phantom Steed. Never naging problema yung Crimson Beacon. In fact, parang hindi naglaro yung Twisted Minds. Laging nagiging defensive yung mga abilities ng side ng Twisted Minds dahil nauuna din ng Omega. I feel like one of the biggest tempo setters sa larong ito ay nung nag-decide sila na i-burst agad si Lansu on his Arlot na para bang alam na agad nila na dito manggagaling yung combo. Kaya bigyan na natin to bago pa may mapato. And kitang-kita natin yung adjustment din na ginawa ng Smart Omega sa pagpasok ng game number 2. Hindi lang dahil hawak na nila yung Harriet, kundi dahil din sa presensya ni James at the Persiba na medyo nawala yung game number 1 at mabuti na lamang sa tulong din naman ni Mingwin bilang mid lane at bilang Eve na nagagawa niya ng paraan na magkaroon ng pagkakataon si James na makapasok at makaset up. Oo. At yun yung isa sa mga pinaka-importante talaga may primary engage tool ka. Tapos yung secondary engage tool mo yung penalty zone. Mahirap kasi parang I think may iisang era lamang during the blacklist era as far as I remember na okay lang na ang main engage tool mo was a Terizla. Uso si Matilda back then na kumbaga ibabato lang nila yung Terizla para palabarin pabalik. But this time around, di na kasi pwede yung Terizla yung mag-isa na papasok at mukhang naiintindihan niya ng Omega entering this game. And looking at the hour item progression, men, pakiramdam ko yung mga Sky Piercer na nanggaling dito sa side ng Twisted Minds come 10 minutes, hindi na rin nagmatter in the long run. Ito yung problema nila. Yung first big spike na nanggaling dito sa Smart Omega, yung 434, sabay lumabas yung Starlim Sight plus yung Sky Piercer nung Suyu and pati na rin nung Haren. And because of that, yung mid-game tempo nila ay napakataas. Tapos sinundan pa ng War Axe plus yung Feather of Heaven na sabay din lumabas, by the way. So talagang insane dito yung tempo and yung momentum ng Smart Omega. And if you're Twisted Minds, parang wala ka talagang option but to look for trade. Ang problema, yung Omega men, dinadala yung laban sa kung saan nasan yung Moskov. Tsaka parang kung dinadala kasi yung yung laban doon sa Moscow, nawawala din yung tinatawag nating cross-map pressure. And the moment na mawala yung cross-map pressure sa Moscow, I'd like to believe na nawawala yung around 40% ng rason kung bakit nga ba pinipik ito si Moscow. And I think at this point sa Twisted Minds, napilitan na lang kasi mag-split push dito si Noshe. Hindi nga umaabot sa punto na binabanatan pa niya yung Torre. Nag-iiwan siya ng mga minions. Ganon kalala yung nangyari dito sa ating game number 2.